Hello guys, good morning, good morning. We are here in the park. Yes, park ng mga lolo at lola. And here we are, kasama ko ang lola. Mali? Yan, akyat daw kami dito. Mag-walk siya. Katabi ko siya guys. Mamaya makita nyo sa video. Ang sarap ng hangin. Mahangin-hangin siya. Silip niya rin yung mga kagaya niyang mga lola. See? Ito. Ready. Yan ang lola ko. Yan. Ginagaya niya yung mga lola at lolo din dyan sa labas. Ayan, sa loob ng court. Yan, dito kami sa labas guys. Yan. Yan, kailangan niyang ni mama ng exercise tuwing umaga, kaya sinabihan ko si amo kong lalaki na pwede ko siyang samahan every morning kapag nandyan siya sa bahay ng amo ko, kasi every Wednesday and Thursday ang schedule ni lola na pupunta sa bahay ni among lalaki. Ayan, I suggest sa amo kong lalaki na pwede ko siyang masamahan from 8 o'clock in the morning hanggang 9 or 9:30 para ma-refresh si lola. Kasi si lola may dinaramdam na karamdaman guys. Yan. Meron siyang parang ano sa breast niya. Kaya dumadaan siya sa depression, anxiety. Ayan, tumatakbo-takbo. Kanina niyayaya ko, ayaw niya. Kunya-kunyari pang lola ko. Ayan, hanggang sa kinausap siya ulit ni amo kong lalaki. Ayan, nahikayat naman namin na maglakad-lakad dito sa labas. Actually guys, napakahirap na napakahirap sa isang tao yung may karamdaman kang depression, anxiety. Napakahirap paglabanan yan guys, lalo na kung nag-iisa ka lang kagaya ni mama. Si mama kasi wala na siyang asawa, tapos nakabukod siya ng bahay. Ang lahat ng mga anak niya may mga kanya-kanyang pamilya na rin, kaya ngayon nag-iisa lang siya sa bahay niya, malayo sa mga anak niya. Kaya yan, lalo siyang nade-depress. Mahirap. Alam nyo guys, maswerte tayo sa Pilipinas kasi yung mga lolo't lola natin, kahit na gaano kahirap ang buhay sa pamilya, kasama pa rin ang lolo't lola. Hindi kagaya dito sa Hong Kong, sa ibang bansa. Once na tumanda ka na, dadalhin ka nila sa home agent, care for the agent, mga ganun. Kaya maswerte tayo sa Pilipinas kasi kahit anong hirap ng buhay, mas gugustuhin pa rin natin na kasama natin yung mga magulang natin. Kaya parang naano ako na yung bang nakikita ko sa kanila
na parang ano ba, parang yung buhay ng isang magulang kapag napatapos niya na yung mga anak niya at magkaroon na ng kanya-kanyang buhay, parang yung magulang nila is ano, dadalhin na lang sa home for the agent o kaya is mag-isa ng mamumuhay sa bahay niya. So wala siyang helper, kaya kawawa rin sila. Mapalad tayong mga Pinoy dahil pag itrinato natin yung mga magulang natin pag tanda, ayan, na kasama pa rin natin sila kahit anong hirap ng buhay. Nakasama pa rin natin sila kasi nandun pa rin yung love, passion natin sa mga magulang. Kumbaga, pagbabalik tanaw lang natin ba, noon tayo, yung pagkapanganak pa lang sa atin, sinilang tayong sanggol, sila yung nag-aruga sa atin, sila yung nag-alaga, sila yung nagpakain. Kaya sana lahat ng pamilya ganon din ang pagtugon natin sa magulang natin, na yung care nila noon sa atin, yung mga bata tayo, ganon din sana tayo sa pagtanda nila, na magki-care din tayo sa kanila sa dumating man yung time na nanghina na sila, parang babalik sila sa pagkabata. Be careful, mama. Na babalik sila sa pagkabata, manghihina yung mga tuhod, kailangan nating alalayan maglakad, parang nag-aaral ulit na maglakad, parang ganun. Tapos syempre pagkakain, aalalayan din silang kumain. Pero ito si mama, malakas pa naman siya. Ano lang sa kanya, parang psychological ano lang sa kanya, depression, ganun, anxiety, ang ano niya, mahirap kalaban yan, lalo na pag ngayong nagkakaedad na. Ang iba nga mga bata pa sila nagkakaroon na ng anxiety tsaka depression. Talagang pag hindi nila ma-handle yung mga kaisipan nila, talagang mauuwi sa mental problem talaga. Ayan, nakikipagkaibigan siya, guys. Parang gusto niyang makihalubilo, makipagkwentuhan. Kaya tiyaga-tiyagaan lang natin yung mga lolo natin, mga magulang natin pagdating ng araw. Ayan, tiyagaan natin sila, just in return man lang sa kabutihan na ginawa nila sa atin, sa pagpapalaki sa atin, no? Kasi ako pagtanda ko, ayaw ko rin ng ganito, gusto ko pa rin, kumbaga nadadalaw-dalaw ako ng mga anak ko, nakakasama ko pa rin sila, ayaw kong mag-isa. Pero in reality, ganun ang mangyayari eh. May mga tao na, may mga anak na pagdating sa pag-aalaga, walang gustong kumupkop sa magulang, no? Walang gustong mag-alaga. Pero pagdating sa kayamanan, ayan, nag-aagawan sila sa kayamanan. Pero itong tandaan natin, guys, ang yaman nalulusaw yan. Pero yung paggawa natin ng kabutihan, it will remains in our heart. Hindi yan makakalimutan ng tao. Mawala man siya sa mundong ito, babaunin niya yan. Babaunin niya yan hanggang sa kanyang kamatayan. Yung goodness natin sa kanila. Hindi lang sa mga matatanda, kumbaga maging sa mga mahal natin sa buhay. Ayan, guys, na nililiwaliw ni mama yung sarili niya
At yan naman talaga ang kailangan para sumigla siya, sumaya. Kasi nung mga nakaraang linggo, napansin ko sa kanya, kahit hindi naman masyadong actually yung sa breast, may breast cancer siya eh. Natanggal naman na yung mga bukol niya sa breast niya. Naging okay naman na ngayon. Ngayon, parang may tumubo yata na bukol sa lungs niya. Kaya parang deep inside of her heart, napakasaklap yung nangyari sa kanya. Yun yung nasa isip niya. Naisip niya na nag-iisa na lang siya sa buhay. Mga anak niya may kanya-kanyang buhay na rin. May kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang mahal sa buhay. Kumbaga sa part niya, parang naisip ba niya na she's alone. Na nag-iisa na lang. Ayan guys, naputol. Naputol yung ating video kasi puno na pala yung gallery. Ayun guys, ang masasabi ko lang ay pakamahalin natin yung mga magulang natin. Pakamahalin natin sila habang sila ay nabubuhay. Ipadama natin sa kanila, ipakita natin sa kanila yung pagmamahal. Kung gaano nila tayo minahal, inaruga nung tayo mga bata pa, nawa ganon din tayo sa kanilang pagtanda. Kasi tayo yung magiging kamay at paa nila pagdating ng panahon na sila ay nanghina, na kagaya natin noon na inaakay nila nung tayo ay mahina pa, hindi pa marunong kumain. Ayun. Kaya guys, na pakamahalin natin mabuti ang ating mga magulang kasi ang Panginoon hindi yan bulag sa lahat ng nakikita niya, sa lahat ng ginagawa natin. Hindi bulag ang Panginoon para hindi niya makita ang lahat ng kabutihan natin. Pagpapalain ng Panginoon ang mga anak na nagmamahal sa kanyang magulang. Kaya sige lang, pakita lang natin sa kanila yung tunay na halaga ng isang magulang sa anak. Sinabihan ko rin si amo kong lalaki na habang nabubuhay pa ang nanay nila, matuto silang magsabi ng I love you, ng mahal kita. Kaya grabe yung pag-uusap namin ni Sir ko na nakaka-encourage, kahit paano nakakatulong din tayo guys na makapag-encourage sa ating mga amo. Siyempre, higit sa lahat, for the word of God, na makilala rin nila ang Panginoon. Kasi si Sir ko, sabi niya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya, I'll pray na pangbuksan ng Panginoon yung kanyang makalangit na kaunawaan at pagmamahal sa ating Panginoon. Siyempre, tanggapin siya bilang kanyang tagapagligtas. So, ito lang guys. Maraming salamat sa panunood, sa mga nag-support sa aking YouTube channel. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.